At kaugnay naman ng World Kidney Day kahapon, ating tatalakayin ang kanilang mga karanasan pagdating po sa renal healthcare. Yung mga kasamahan po natin ngayon sa studio, sina Liberty Calya, Assistant Auditor ng Kidney Transplant Association of the Philippines, at si Abraham Mirandilla, ang Chairman ng KTAP Liturgy Community. Magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Alright, so una po sa lahat, bigyan niyo po kami ng background tungkol po sa inyong organisasyon at yung advokasya po nila. Miss Liberty. Ang Kidney Transplant Association of the Philippines o ang KTAP ay binubuo ng mga pasyente ng mga kidney transplants at mga donors nito. Itinatag ang aming grupo noong 1986 at ang aming advocacy is ang ipakalat ang mga kaalaman po yes, tungkol sa sakit na ito. Oo, Mr. Abraham, kayo po ay miyembro rin ng KTAP. Opo. Actually po, tatlo po yung aming advocacy. Number one is the awareness campaign ng kidney disease. At the same time, prevention po. Number one po yun kasi ayaw na namin maraming magkasakit eh. Pangalawa po, yung kinakampaign po talaga namin, advocacy namin is yung mga may sakit po na nagka-failure ng kidney, we advocate kidney transplantation. Kasi sa kidney transplantation po, doon po nagkakaroon ng quality of life. Then pangatlo po, binibigyan po namin ng diin ngayon yung organ donations po. So, bali tatlo po yung aming... Sir Abraham, sa inyong organisasyon, gaano na po karami ang kidney transplant patients? Actually, as of now, buong Pilipinas po, Ate Libay, nasa 5,000 po kami. Buong Pilipinas. National kidney lang po yon. Sa hospital lang po namin yon. Pero yung active po dito sa Metro Manila, mga around 500. Alright. Pero sa kabuuan, alam ko marami po ang nangangailangan ng kidney transplant na hindi pa nabibigyan dahil wala ngang donors. Oo, so ilan pa yung nangangailangan sa ngayon? Halos Meron po ba kayong, thousands po eh. Ang marami po ang... Estimate? Actually, estimate po ang nakapila po sa HOPE, sa National Kidney po, marami po eh. Mga 3,000 po sila. Mga 3,000? Opo. So ang swerte niyo po na kayo po ay nagkaroon ng kidney transplant. So kayo po ay, tama po ba, mga pasyente po kayo? Opo. Ako po nagkaroon ng living, non-related donor. Si Ate Libay po ay cadaver donor ang tawag doon. Ano po ang kaibahan ng dalawa? Yung living po, yung disease po, galing po yun sa mga donated, mga na-aksidente, na dinodonate po nila. So, cadaver donor po ang tawag doon. Ang sa akin naman po ay living non-related. Hindi nyo kamag-anak? Hindi ko kamag-anak. Walang blood relation po. So, yun po. Alright. So, sa mga gusto pong mag-donate ng kidney, sino ba ang qualified? Kasi hindi naman basta-basta na pwede kang magbigay kahit minsan kahit kamag-anak mo. Hindi po ba? Ano po ba yung requirements? Yun po, ang requirements po ay at least 18 years old above. Opo. Yung pwedeng mag-donate po. At usually po, ang kinakampaign talaga is related. Pero dahil po kulang ang minsan hindi naman po nagmamatch eh. Kasi may matching po yun. So, meron naman po ng non-related, which is yun po ang aking naging donor. Alright. At sa mga gusto pong mag-donate, meron ho bang, di ba yung ganon, di ba merong sinasign na card na I want to be an organ donor? Saan po sila pwedeng pumunta or mag-register? Pinamimigay po ito ng Hope through Red Cup. At namimigay din po kami sa mga pinupuntahan naming mga institusyon, sa mga eskwelahan. At meron din po dun sa driver's license po natin. Yes. Nandoon po yung for donation ng mga May i-check ka doon if you want to be a donor. Yes, apo. Alright. So maraming salamat po sa inyong oras. Yes po, kay Miss Liberty Calya, Assistant Auditor ng
Kidney Transplant Association of the Philippines or KITAP, at of course kay Ginoong Abraham Mirandilla, ang chairman ng KITAP Liturgy Community. Maraming salamat Thank po. you po.